Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Marcos Duterte, lalong nagsalpukan at matapang na abogado, rumesbak. Ano nga bang dahilan? Well, let's find out. Matapos ipagdiinan ni dating Pangulong Duterte na adik talaga si Pangulong Marcos, abay narito at sumagot na ang kilalang abogado sa paratang ni Duterte. Si Presidente Bongbong Marcos ay hindi adik. Nagsalita na ang PDEA na wala sa listahan ng mga suspects ng drug users ang pangalan ni Presidente Bongbong Marcos kahit noon pa man at hanggang ngayon. Hindi adik si Presidente Bongbong Marcos. Napakaganda ng kanyang pamamalakad ng ating pamahalaan. Sa katunayan, si Presidente Bongbong Marcos ay isang adik sa pagmamahal sa bayan, isang adik sa pagtatrabaho. Napakaganda ng kanyang pamamahala. Sumagot naman agad si dating Pangulong Duterte tungkol sa paggamit niya ng fentanyl, kung saan apektado daw umano ang kanyang utak. Kaya kung ano-ano na lang ang pinagsasabi nito ayon mismo kay Pangulong Marcos. Itong fentanyl po, Mr. President, it is prescribed by a doctor, may prescription yan. And kinuha ko yung aking fentanyl prescription drug doon sa pain center ng St. Luke's. At nalaala ko ba ang nagbigay sa akin noon si Dr. Javier. Ngayon, bumulta ka sa akin ng ganon, tatanungin kita, yung cocaine, may prescription ba yan? Saan mo kinukuha yung supply mo? Alam ko ang tao dumadala sa dyan sa Malacanang yan. Badi-badi mo yan sila? Ayon naman sa isang abogado at dating executive secretary ni President Marcos na kung siya ang tatanungin at pinaratangan na adik ay magpapadrug test ito kasama ang nag-aakusa. Well, napakahirap talaga kalagayan ngayon ng Pangulo sapagkat dating Pangulo rin ang mismo nagsabi sa kanya at yung Pangulong yun ay yung kanyang pinalitan. So siguro kung nandun ako, I'll think of a way on how to best address the issue. But since I'm out of it, ay mahirap naman na i-burden ko pa yung sarili ko sa isang bagay na baka sabihin assuming pa tayo. Kunyari, inakusahan mo ako. Ako pa kita, sabay tayo. Basta kung anong test ko, test mo. Sabay tayo, hindi pwede. Hawakan pa kita sa kamay, halika dito tayo sa next laboratory. O tapos na doon tayo sa next. Para talagang transparent. Umusok naman sa galit itong si attorney dahil nabuking na umano kung sino talaga ang pasimuno ng kaguluhan, lalo na sa usapin ng PI. Itong si Onyato na tumatayo na pinuno ng pirma, ay nako. Bagamat ayaw aminin sa pamamagitan ng mga pagtatanong ng senador at ni Congressman Marcoleta, mukhang malinaw na kung sino talaga ang nasa likod ng PI na yan. Speaker Martin Romualdez. Saan ba ginawa yung pagpupulong na pinag-usapan itong PI na ito? Napaamin niya na ito po ay nangyari sa Forbes Park sa pamamahay ni Speaker Romualdez. E paano yan? Panay tanggi siya na walang kinalaman siya sa PI na yan at walang kinalaman ang congressman dito. Well, booking Mr. Speaker, nagsenungaling ka. Big time. E paano yan? Kung Marcoleta, mukha naman po talaga na napiga ni Manang Aimee ang katotohanan na si Mr. Speaker ang nasa likod nito. Siguro sasabihan mo na ngayon si Mr. Speaker na magbitiw na. Di ba sabi nila, ang sinungaling, kapatid ng magnanakaw? So tingin ko, Mr. Speaker, time to say goodbye. Huwag ka naman mag-alala, 318 congressmen naman yang nasa Kongreso. Resback naman ng mga Marcos supporters na matandang marites itong si dating Pangulong Duterte dahil puro lang daw ito salita, wala naman maipakitang ebidensya. Sa ibang balita naman, Kongreso, harapang binira ang galawan ng LTO. With respect to LTO, marami na pong experiences ang motorista na yung simpleng pagpapatupad ng batas hindi nila magawa. May mga ebidensya po tayo dyan. And Mr. Chair, sa isang maliit na manggagawa, isang araw lang walang trabaho, gutom na ang pamilya. Now, pwede po bang malaman sa LTO, Mr. Chair,
kung kailan nila actionan immediately for the possible release of those vehicles na na-impound nila, particular itong mga pampasaherong jeep. Your Honor, are you asking for a timeline for them to act on the matter? Yes, Mr. Chair. So, bakit kayo po ang sasagot, hindi po LTO? Sir Chair, yung kanina po, kasi Mr. Chair, interesado din po kaming malaman, Mr. Chair. Kasi kung kasama po kami dun sa may pagkukulang, gusto po naming tawagin yung atensyon ng empleyado namin kung bakit hindi bigyan ng confirmation. Kaya po ang gusto ko po sanang itanong kay Mr. Balbuena at saka kay Mr. Camodi, baka pwede niyo pong ibigay yung listahan ngayon habang naghihiring po tayo, ipapahanap po namin kung ang reason talaga ng impoundment ay yung programa ng consolidation. Kasi po kung hindi po, meron po kasi talaga tayong duty under another law, yung RA 4136, para irehistro po yung sasakyan. Yan po ay kahit private, kahit government, kailangan po nagre-rehistro tayo. So, para mahiwalay lang po natin ba? Total po, ito po ay pagpupulong para malinaw po. Mr. Baka Chair. pwede niyo po ibigay yung lista. Mr. Chair, with Madam, the, for a moment. Sinasabi po ninyo na under another law, kailangan mag-registro yung sasakyan. Yun Yes, ay kung paso na yung kanyang registration. Yes, Mr. Chair. Pero kung paso na at i-registro ba ng LTO without anything satisfying the normal requirements? Meron po kasing late registration, Mr. Chair. Katulad po ngayon, Mr. Chair, last day of registration Kaya, for ending 1. Hindi nilang i-registro. Pwede po nilang i-rehistro Hindi po eh. kailangan ng confirmation ng LTFRB na nag-consolidate sila. Kailangan po na i-confirm. Pero hindi po namin i-withhold yung confirmation dahil lang hindi nag-consolidate. Under what law would you require such? Yung confirmation po, Yes. it is What law provides that? it is required po by EO 202 and RA 4136. Please provide me the specific provision of Executive Order number 202. The board, Mr. Chair, is empowered to issue rules and regulations to implement the provisions of EO 202 in connection with the requirement of RA 4136. Yes, I'm asking you, what provision of Executive Order 202 are you supposed to implement? Which grants you the power to add an additional requirement for the registration of vehicles? Sir, I stand to be corrected, Mr. Chair. It is RA 4136. And what law is that? The Land Transportation and Traffic Code of the Philippines, Mr. Chair, requires prior confirmation by the LTFRB Please read the specific provision. prior to registration as for hire, Mr. Chair. Are you a lawyer? Yes, Mr. Chair. Yes. So you know bakit ko tinatanong yung specific provision. Ano ba yung requirements for registration of vehicles pag nag-lapse na yung kanilang kwan? Ang sa LTO po is Under the law. Sir, I agree in 4136 there is no specific provision because at that time 4136 was created, the function of LTFRB and LTO were joined under one single agency. Kaya nga may mga requirements provided for under the law. Yes, sir. Ngayon, I want to know kung nandun talaga yung confirmation ng LTFRB para ma-rehistro ang isang vehicle pag nag-lapse na yung kanyang registration. Kasi kung ginagawa yung ina-add ninyo, I think you're arrogating unto yourself the power of legislation. Di ba? Kaya, yes, madam. Mr. Chair, it is under Section 7B of RA 4136. Gumalaw. if I may, Mr. Chair. BP 74, amending RA 4136, requires the following classifications: private, for hire, government, and diplomatic. For hire, subparagraph B, motor vehicles registered under this classification are those covered by CPC or special permits issued by the Board of Transportation. Previously po yung LTFRB na po yun ngayon, and shall be subject to the provisions of the Public Service Act and the rules and regulations issued therefore, as well as the provisions of this act, Mr. Chair. Now, where does it state na dapat kailangan ng confirmation ng LTFRB bago i-registro yung vehicle? The requirement of RA 4136, Mr. Chair, is to ensure that only LTO registers vehicles as for hire under the for hire classification only if they are covered by CPC or special permits issued by the LTFRB. And the LTFRB issues a document
made electronically or hard copy the confirmation that indeed such vehicle is issued or is covered by a CPC or a permit issued by the board, Mr. Chair. Attorney Mendoza, in the past, has this been done by LTO? It's a practice of LTO, Your Honor, in order to validate that the motor vehicle being registered is indeed a public utility or for hire vehicle. We seek the confirmation from LTFRB as far as those units that have been given the proper permit or approvals, Your Honor. Thank you. Honorable Busita, you were trying to intervene a while ago. Yes, thank you, Mr. Chair. Actually, Mr. Chair, ang problema ng mga jeepney drivers, ginagamit po ng LTFRB itong programa na ito na inuobliga po nila na mag-consolidate at bumuo ng kooperatiba itong mga ito. Kaya po, may mga na-impound na mga pampaserong jeep kasi nga, hindi, Mr. Chair, marehistro. So, that's why, Mr. Chair, we are asking the LTO, kailan po nila maayos ito. Nagbigay na po na extension ng ating Pangulo, ibig sabihin po, dapat automatically, if I may suggest, yung LTFRB po at LTO nag-uusap, wag po ninyong hintayin na ang bawat driver pupunta sa inyo. Ako po, 31 years na sa service, sa public service. Alam ko po ang estilo ng ating mga empleyado. Parang gusto, laging may isuhol o whatever. Doon po tayo sa totoo. So may extension na po ang sinabi ang Pangulo. Bilang respeto sa kanya, dapat po ang LTO and LTFRB, meron na agad kayong action taken. Kasi po, sa inyo nang galing yung problema eh. Again, Mr. Chair, ang mahirap na tao, isang araw lang hindi makapaghanap buhay, gutom ang pamilya. Tayo, kahit isang linggo umabsent, kakain ang pamilya natin. Thank you. Thank you, Mr. Chair.